Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa atong kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug sa mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated. Og karon, ania ang inyong mga alagad. Maayong hapon kaninyong tanan nga suking tigpaminaw din atong programang Pagtuki, ang opisyal na programa sa kahanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated. Maayong hapon natong tanan nga suki, labi na gyud sa tong kaninyo nga naa diha sa mga tagsa-tagsa kapanimalay. Nini nga to ang itasod karon atong pag-isgutan ng SSG Road and School and Community kon student government, no? Role in School and Community. So nini nga to ang programa sa Pagtuki ato silang kuyugan mga higala ug ila kitang sayran sa mga kalihukan ug ang ilahang mga papel diha sa student ng government diha sa atong mga eskwelahan mga higala. So September 2 karon 2017 ug nini nga tong panag-uban kuyugan ta sa ato ang mga batanon nga mga magtutudlo ug man sab sa ato ang mga estudyante, no? Gikan sa lain-lain nga mga eskwelahan sa Danao City Division. So kaniyong tanan nga naminaw palihog uban ni ninyo ini nga to ang usa ka oras nga panag-uban mga higala. So, di na tulunganon ato dayong ipailang ato ang mga kuyog karong hapuna. Una sa tanan si Rinjet Kyle Castro, ang kasamtangang SSG President and SSG Federation President sa Ramon M. Durano Senior Foundation sa DepEd Danao City Division. Rinjet, good afternoon. Good afternoon, sir. Kanya, ayaw kalimot Rinjet ha nga sa pag-greet sa imuhang mga kaubanan o mga teachers po nga dito sa Danao, please. To all my classmates and also the student of or MDSF stack, hi guys. Okay, mao kadto si Rinjet Kyle Castro. Unya, ang sunod na itong magpaila, kuyog nato dinhi sa atong istasyon, ang kasamtangang SSG President sa Estafa Monte Memorial National High School gihapon sa DepEd Danao City Division, si Neil Dex Labador. Okay, so hi Estefanias. Kunya ay kalimot ha sa ato ang mga kaigsuunan ug mga mahal sa kinabuhi. Yes, Neil? Regards na kastanan akong pamilya na. Alright. Sunod, ating ipaila ang kuyog gyapon nato karon usa ni siya ka Project Development Officer sa usa ni siya ka Youth Formators sa DepEd Danao City Division, si Miss Vanessa Humawas. Maayong hapon, sir. Maayong hapon sa tanang naminaw karong hapon. And also, ako lang ang tag-i-greet ang mga tao nga naminaw, especially sa employees sa Danao City Division ug sa tanang mga taga-Danao. Maayong hapon ka natong tanan. Right. So, sunod na itong mahigala ang sa gyapon kasamtangang Project Development Officer o sa gyapon ni siya ka Youth Formator sa gyapon sa DepEd Danao City Division, si Miss Jimelka Canson. Maayong hapon kanatong tanan ug labi na sa mga kaubanan sa buhat dito sa DepEd Danao City Division. Maayong hapon ug labi na sa atong mga tigpaminaw karon. Maayong hapon. Right. Kunya mga higala, no, atong sud ipaila sa gihapon sa DepEd Danao City Division ang kasamtangang Schools Division Superintendent, si Dr. Rosalie Pasapol. Ma'am, our doc, good afternoon. Good afternoon, may hapon sa tanan. Labi na gyud sa tanang membro sa DepEd Danao City Division family. Sa ato ang mga estudyante, mga school head, supervisors, tanan-tanan nga nilangkop sa ato ang pamilya sa Danao. Maayong hapon. Alright. Kunya, akong ipaila sunod mga higala, kuyog sa nato dinhi sa studio, akong kauban sa buhat, no, usa ni siya ka facilitator, kunya ang under sa program ng Youth Development Program, of course sa Cool Adventure Camp.
si Sir Kevin Navarez. Sir Kevin, maayong hapon. May hapon Sir Tats o may hapon sa atong mga suking tigpaminaw karon. I-greet lang ako no ang kaubanan dito karon sa Cool Camp nga nasa Balamban. O ang nagprograma pod karon para sa mga kabatan-unan ug sa mga magtutudlo pod sa nagkandaiyang probinsya sa Sugbo o may hapon sad sa mga taga Danau ug sa tibok nga sa tibok Cebu nga naminaw karon sa atong programa. So, mao katong mahigala nga to ang mga bisita. Ubay kita karon dinhi sa studio no. Naigo naman sad ta sa gamay na to nga lawak apan importante kayo niining atong panag-uban mga higala nga atong sayran gikan nila unsa man papel sa usap ka student leaders no diha sa pagduma sa ato ang panggobyerno pod sud sa ato ang eskwelahan kuyog nato ang atong mga estudyante. So ang tumong nato niini mahigala mao ang pag-ila kung unsa man ka importante kung sa may benepisyo being an SSG leader unya also sad to acknowledge sa ato mga supreme student government no nga ni nga giduma sad no, sa ato ang Department of Education nga maoy partner sa pag-achieve no sa quality education and academic excellence. So mahigala taas man gyud ning atong paisgutan niya so kailangan ato dayong sugdan mahigala ang unang pangutanang ano nga atong padangat ngadto sa atong mga bisita. Unang-una ko si ang ato ang SSG President sa Estefa, sorry. Mo ni siya ang acronym no, sa school. Alright. Si Neil Dix Labador. Neil, una sa tanan, unsa may naka-inspire nimo no nga mamahimo kang SSG officer? Ang naka-inspire yun ako, Sir Tats, are those mistakes nga nabuhat na ako sa una. Because nahimo mo sa kong SSG President for the last administration sa year 2015-2016. Then, sa pagsunod na ako as first timer nga SSG President, wadyo ko ba sa akong sundan pa. Kung gusto lang nga kay mo lead, but in the sudden, kuwang jeday. Until nga niabot na ang time nga parang nauli na ba, nakasabaan ako na anak. Until, dahil ako nakasabot ba nga, kinanglan jeday ang SSG. Muliyog sa tanan ba nga as being good role model kay kung di ang SSG walay SSG why makabuhat or why makahimo sa eskwelahan nga mo better why makada sa mga estudyante ba. Sa una nimong home no Neil nagisgot manggug ka og mga kasaypanan. So para nato ang kasaypanan usa ni siya ka edukasyon no. So kung dili ta masayop kung masayop ta sa panahon nga masayop ta diha sa ta makaron. Pero kini siya mo ay naka-motivate nimo to go on no isip usa ka president unya matud pa nimo daghang kag nakatunan. Neil, pwede ka makahatag og usa ka example nga imong nakatunan pwede nimo i-share ngadto sa atong mga kabataan sad nga mga SSG officer ko nga naminaw karon. Ako lang ma-share no kung naamaganit ay nabuhat nga sayo dili lang ta magpada. I mean, let's move on or let's get forward sa tanan natong buhaton. Kay ang usa ka sayo di man na siya maka-feel gyud nimo. If di siya makadaan nimo nga mapildi jud ka sa usa ka battle ba. Wherein kung molaban pa jud ka or mo fight pa jud ka, diyan nimo makuha ang success nga nimo pangayo. So when you're down, kinahanglan jud ka mo barog no ug mo padayon sa gusto nimong buhaton. Okay. Now, Neil, as SSG officer, unsa may kasagaran ninyong gibuhat no? Unsa may mga day-to-day nga mga kalihukan ninyong gibuhaton? Isip usa ka SSG officer. As SSG officers, akong gusto sa akong government is empowerment. So, we're in tanan nga organizations or clubs nga nasa sud sa among eskwelahan or sa premises na function. So, kung namin ma-initiate nga project sa SSG, kinahanglan naasad sila. Mao na ang akong gibuhat or nasa meetings, daghan nga mga meetings kung namin ma-initiate nga projects. Neil, curious lang ko, no? Giunsa man nimo pagbahin ang imong oras nga you're studying at the same time SSG officer.
Kay once no, ako usab sa ko ka student leader unya naagi tay way unsaon na to pagbahin atong oras no. Labi na nga kung higher level na ka mura medyo ang imuhang time no for studies mas dako gyud kay so giun sa man nimo pagbahin ang imuhang oras sa mga kalihukan sa eskwelahan sa SSG o sa imuhang pagtuon. To be honest, sir, lisod jud siya kung SSG ka, kinahanglan gikag maglisod gikag time pag manage imong time ba. Like, sa akong part nagunahon na ko kung nami excuse ang mga nami mga times nga vacants na diha ako mo pag og time nga maghunahon na or unsa mong buhaton diha ako i-gather ako mga kaubanan nga kanang kung wala sa klase ako na silang paanon dayon. Nana lang ako. So nasa kay time for love. Dili sa laing ano ha, but love sa imong family. Ano ba sa sir kanang? Alright. Monday to Fridays, eskwelahan. Sabado, Domingo, pamilya. So, may pagka-manage. Now, mag-istorya tag mga projects ninyo dito sa school. Sa may mga key projects nga inyong gi-implement as SSG officer, as SSG president to get. Mong main project karon sir nga among gi-organize is atong gitawag nga The Beauty from a Fallen Life, an SSG's vermiculture project. So, vermiculture is nga siya nga process nga ang among problema sa muskilahan is daghan mig trace, dili siya problema. Daghan mig trace pero ang problema kay ang mga dried leaves nga mga tagak-tagak. So nangita mig paagi unsaon na mo tong mga dried leaves. So, sa mga research nakita na mo nga ang dried leaves magamit sa for fertilizer. So that's why nakakuan mig process wherein kanang vermiculture ba nga dugtaon na mo siya or decay with the vermiworms. So that's why naghimo mig vermiculture facility. So naamoy vermicomposting na nga sa inyong school nga mo inyong project no. So okay, good no. Nindot na siya mga higala inyong nabati o inyong dumog no. Si Neil nga nipaambit sa ilahang mga project ito as SSG officer niya. Matod pa niya kung i-share mga higala kung yun sa pud niya pag-manage yang time no, sa school sa iyahang mga activities sa SSG ug inmasab sa time pod no sa iyahang kaugalingon. Now ari ko ni Renjit no. Renjit usasad ka SSG Federation President no. Yes sir. How does being an SSG President different from being an SSG Federation President? Kunya unsa may kalahian sa inyong mga rules, responsibilities ug mga kalihukan no. Si Neil usa man siya ka Federation President. Ikaw usa ka Senior Sir President. no. Si Neil maoy SSG President. Unya ikaw being the Federation World dako gyud ang imong scope. Yes, sir. So unsa man say kalahian? To be honest sir, ang kalahian sa isip usa ka SSG President o usa ka Federation President is like kung naka sa eskwelahan, you are a classmate of all. Pero if you are a Federation President, you need to be a classmate not just only of the students but all the youth in Danao because you are their voice. And also sir, ang kalahian sa activities sa SSG President and sa Federation President is that ang SSG Federation President kay kinahanglan nga nakay imuhang project buakon nimo kaupat which is the DepEd core values maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. So those 4 core values needs to be addressed by the different projects and activities that an SSG Federation President nga dapat himuon niya. And also sir, ang iyahang responsibility sa federation mas dako gid siya kay tibuok Danao man imong gida dili ra man kay imong eskwelahan. And then remember nga ang imong eskwelahan kay baw ka unsay problema while ang problema sa tibuok eskwelahan sa Danao lain-lain. So katong upat ka core values trabaho niya nga katong lain-lain nga problema sa Danao iyang ma-address. Mo nang gitagaan ni atong murag 4 strategies on how to make a city a better place. Alright. So there are 4 values no. Nga giingon nimo
kining core values karon nag-anchor na siya mga lain-lain nga mga major concerns sa lain-lain nga mga aspeto. Now, can you give at least one siguro Rinjet, no? Kung sa may mga giyon sa man yung pag-address no ang specific nga concern, like give me one value, core value nga murag ganahan ka nga i-address no or siguro imong ma-spread ngadto sa mga students. Kung sa ako sir, ang pinaka main jud nga murag core values nga dapat i-address sa mga student karon is the makadiyos. It's because nowadays students are kanang grabe kay sila ka in sa social media. So through social media mag-away sila or i-appeal nila ang mga problem in which related sa religion or in which related sa klase-klase nga mga relihiyon or klase-klase nga pagtuo. So if you will look at in the dark side sir, okay siya nga i-address nimo ang makadiyos nga problem. It's because ang imuha manggong ang mga problem manggong sa youth karon kay wala na sila'y paghiusa tungod kay lain-lain ilang gituhuan sir bang ay lain man kog tinuhuan di ko ana pwede. So we have this kanang we planned a project in which it is a kind of a youth week. So that youth week focuses not just only the Makadiyos core values but also the 4 core values in which gibuak-buak na mo sa kana nga week. So, through that, ma-address lang na mo, dili lang kay ang makadiyos, but also the 3 core values. Alright. Now, Bridget, ganahan ko makadungog gikan nimo no. Kung sa may mga positive changes or values na imong acquire being a SSG Federation President, no? Can you give me one of the positive values or changes sa imuha no as a leader being Federation President? Kuan sir, sa una sir, before katong president kay I was also a president in my junior high school but and now in my senior school I became the president and also ang kuan ng gyud kay pag isip ko sa SSG president kanang ang imong hunahuna naka-focus ra sa kaayuhan sa usa ka eskwelahan, kung unsa ang kalambuan nga dapat himuon sa usa ka eskwelahan. But pagkahimo na kog Federation President, I realized na isip usa ka president dili lang kay ang imong utok ug ang imong kasing-kasing mo'y palihokon. Isip as also kinahanglan sad nga nakay dedication and passion sa imong work nga also on how you share your knowledge not just only on a specified school but also how you lend a hand sa tanang estudyante sa Danao. Okay, so inyong nadungog no mga higala no unsay mga kausaban no nga ilahang naangkon diha sa ilahang pag-lead mga higala. So kamong mga batan-on diha nga naminaw no, we hope nga ma-inspire mo sa ato ang mga experiences and stories no sa ato ang mga young leaders karon nga kuyog nato karong hapuna. Now this time I'd like to ask questions no sa ato ang mga youth formators. Being Mauricia o guide or guidance no and who provides advice ato ang mga young students unsa may mga current SSG related initiatives karon sa DepEd Danao City Division and how are these activities supported? Okay, so daghang kaayong salamat sir. Regarding that, we are very proud. The division of Danao City is very proud to say that mo ang mga SSG karon are very busy with their projects. Of course, dako kayong pasalamat sa Ramon Abortis Foundation, especially sa Rafi KAC for we sent a lot of students. That's 135. Yes, 135 students went to KAC, and they actually had and a lot of activities there. After that, they were asked to make projects. Ug usa ka na sa pinaka one thing nga highlight karon sa amo ang division office is ang amo ang mga students, each participating school, in fact we have 26 schools, they are having their different projects. And sa side sa amo as a DepEd, how we help them with that as youth formators, me and Ms. Jingay do monitoring
permin mo ato sa ilang mga eskwelahan. We also even travel even those far-flung areas, mga itong mga mountainous areas. We do that para po mahibawan po namo, and so that our students can reach out with us, and at the same time we can also ask their school heads the help that they have been giving sa ilahang estudyante para ma-fulfill ang ilahang mga projects. Now, kung Miss Vanessa o si Miss Jean, kung kamo may muadto sa inyong mga schools, no? Kay mag-monitor, murag inyong mga estudyante, murag maghuwat. Asa naman sila miss, no? Wala pa man, no? With your being an active, no? Inya youth, nga mga formators, tingali ang atong mga estudyante, murag maghuwat yun, unya, magmingaw yun. Kung dili dayon maabot, no? Sa schedule. Anyway, yeah, sa may mga support nga gihatag sa school, no, sa mga lain-laing mga levels o sa federation na level. Regarding sa school, sir, naghatag mi og mga we're giving technical assistance to them, especially sa mga SSG students nato na are really having their concerns and of course sa ilang mga accomplishments. And in fact, we are bridging linkages with them through our Facebook online group chat. There, makita or mahibawan namo ang ilang mga kapulian o ilang mga kalambuan sa ilang mga projects sa eskwelahan. So there, maka converse ni sa ilang mga ilang mga problema or sa kanang ila jung mahatagan og mga solusyon sa ilang isig ka SSG officer. Masa may kasagaran nga mga challenges nga inyong ma-encounter, no? You're talking about sa ilang mga even mga personal problems, but this time murag focus lang ta sa ilang mga activities. Now, yun sang sa ninyo pag-address. At first, sir, our first challenge was being the youth formator, since it is a very new item sa division, so we are very challenged with that, and we have coped up with that na amo lang po gi-undergo among self into trainings para po get along na among students very well na dili po sila ma-hesitate namo. And Yes. yes, I'd like to add to that. Actually, another challenge, I'd like to say, tinuod jud to ang iyahang giingon, sir. Nga, actually, it was a challenge at first because we were actually in the midst of knowing what we are going to do and what is the reason why we are in the division office. But now, karon pagdako kay ng pasalamat with the help of our SDS, nga gitabanga jud mi niya every step of the way. And another siguro nga challenge amo ang encounter, sir, is basically mga bata pa man pud mi, actually as youth formators, we're very lucky to yes, we're very lucky to be part of the Department of Education at such a young age. But then as youth formators, since we're actually reaching out to our students, siguro ang isa sa lisod nga challenge among experience learning is creating that boundary of being the youth formator And a friend. Yes, and a friend. Alright. So parang if we are talking about your activities, we are here to help you. We can be your ates and kuyas, but of course we need to have your respect as well. Parang ganun. Because the closer you get to students, parang murag sahay bitaw, tinun-alay, murag na sila kanang usahay nga murag maka-jam na jud siya, like super friends and everything. But then as a sister, as an older sister nila, we always tell them that we are here whatever problem you may encounter. And then kuan lang siguro as a part namo is dili lang kaipod ka magpa sobra ka close sa mga bata, like super, because we are youth formators and we want them to actually do something for themselves. We are there to help, but we want them to create something nga sila mismo ang libuhat. Alright. So mga higala, no, inyong nadugog ang ito ang mga youth formators, no? Mga batanon sa ni kayo niya. Karon taon-taon mga higala ato sa silang pangutanon pa, no? Dili pa tumoy katapusan nga ato silang mauban mga higala. Mo balik ka human lamang nini pipila ka mga
Experience school Impormasyon, facilities and great service with a smile at the Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Conduct your meetings, trainings, and seminars at our fully air-conditioned function rooms with a capacity of up to 70 people and a plenary hall that can accommodate up to 120 persons. Book now! Contact Annabelle at 411-1700 or 343-1700, local 24548. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Mga beshi, mamsi ug ate, una sayo na kamo kabang kaagad sa ato ang panlawas nga importante nga mahibaluan sa mas pagsuhit sa dugha. Ang pagsuhit sa dugha importante gud gayon, kini makatabang sa ato ang tanan. Kung ikaw beshi nag-edad ug 20, sugdi na o sugdi na ang pagsuhi sa imong dughan. Mga mamsi, kung kamo 40 na, i-try ninyo ang mammography. Kini aron makita ug ma-check ang kahintang sa inyong dugha. Ang pagsuhi sa dugha importante gud gayon, kini makatabang sa ato ang tanan. Kung ikaw beshi nag-edad ug 20 ug kung ikaw mami nag-edad ug 40, sugdi na o sugdi na ang pagpa-check sa inyong dugha. Mga beshi, mamsi ug ate, una sayo pa kamo nga ang breast cancer ato gyud mabantayan. Okay, balik ta mga gala, no? Nagyapon kita din sa ato ang programa Pagtuki. Inya kuyog gyapon nato ang atong mga student leaders, no? Gikan sa Danao, gato kuyog man sad ang atong mga youth formators ug ang ilahang advisor, no? Okay, nining bahin na mga higala atong mahinabi si Dr. Rosalie Pasaol, no? Ang kasamtangang Schools Division Superintendent sa DepEd Danao City Division, mga higala. Doc Rosalie, una sa tanan, unsa man ka importante ang SSG diha sa atong mga eskwelahan ug sa atong community? Ang SSG manggod is a very important group para sa eskwelahan and of course sa community, kay inig mahuman na sila og ka-train inside the school, igawas nila, the recipient will always be the communities. Ato siyang gipakusgan karon, although nagsugod ni siya 2003, kay basically manggod ang students are our direct customers, no, sa DepEd, and we want it that we are going to listen to the voice of the customers. Sa mga kaniadto manggod, no, before kung atong tanawon ang mga kalihukan sa eskwelahan, mga plano, mga curriculum, tanan nga ipatudlo, it is created by the adults or DepEd themselves. But this time, with the SSG, ato po gipaminaw ang ilang voice. What are their interests? So they are now part of the planning process of whatever activities in the school. So in fact, kung natay planning team ang eskwelahan, part of the organization is a representation from the SSG. So we want it that makita na mo ug unsa gyud ang interes sa tuwa mga estudyante. Dili kay kami ang muhimo sa ilang interes. Kinahanglan nagikan nila. And then we will going to plan out how are we going to address na among makita ang ilang interes, among mapatagaan. Pinaagi saya mo ang mga activities sa DepEd. So, and then ang eskwelahan manggod is
mao man na ang training venue sa ato ang mga estudyante. So we want it that through the SSG, we are going to create future leaders in the community. So if mamaayo dito ang ilang experiences, for sure, hindi gawas nila sa mga communities, mamahimo sila mga maayo pod na leader. Kay dili man gud nato gyud makuha ang ato ang vision na mamahimo ang youth will always be the future of our country if we will not start it in the schools. So kumbaga, Doc, na ay participation and ownership. Gikan pa lang sa pagplano, unya mga kabataan din mo na-involve din, no? Nga matod pa sa nimo nga sa nining higayon na karon, marabag atos lang gi-expose sa mga pagduma sa school, no? Pinagi sa pag-expose nila sa mga lain-lain mga projects. At the same time sa mga processes nga imong gipa-mention from planning to implementation to monitoring and evaluation. So in this process murag makaingon ta nga sa paggawas sa sud pa lang daan sa eskwelahan na expose ug na train na sila. Alright. Unya ma'am kanang kumusta man unsa may mga benepisyo nga makuha sa usa ka SSG officers diha sa pag-join niya, no, sa mga school activities, kining gitawag tag school governance. Okay, so they are now empowered. In fact, SSG, they are given the leeway to do whatever programs and projects that they want in the school. And then, more na ang participation karon kaysa una. Sa una man good, even if na ang organization, wala kayo sila gipaminaw. To be honest lang yun. Para lang yun na murag na the organization is there, pero hesitant ang mga teachers, hesitant ang school administration. If makahimo ba yun na ang ato ang mga student leaders na they will be able to participate, active participation in the governance. So this time, whatever program, project na nasa eskwelahan, ipaminaw gid na ang ilang voice. Ang SSG manggod na mga officers na to, mo po'y nagdala sa voice sa tuwang mga estudyante. So if there are mga concerns, issues, or interest na ilang gustong ma-address, sila mismo ang upadaan nga to sa school planning team. And then it's not only on the planning process, during the implementation as well, permigid silang naa. Not only in the school level, but as well as in the division level. So if ever there are also activities in the division, the SSGs are also there, no, to participate. So mas nindot karon gud sa Danao kay gitagaan na gid nato sila capacity to do it. So we're very happy na mag-start man gud na sa capacity building sa itong mga bata. And the first time na ang Rafi nag-train sa tuwang mga student leaders. Mo yung gi-partner. Mo atong gi-partner. Alright. Really very happy with that. Alright. So, ma'am, after the training, no, nga inyong gihimo, kumusta man? Unsa may mga kausaban nga nakita nimo sa mga bataan nga na-apply nila or na-practice nila ang ilang nakuha sa 4-day activity, no? Dito sa Cool Adventure Camp. Kumusta man sila karon? When was that? July. June. Alright. June, July, August. No? Pila pa lang, presko pa kayo. Pero, ma'am, nana ba kayo nakita ng mga positive Dako di kay siyang kausaban ako nakita. Before, they're just very passive. Like, ang teachers may plano mismo what they're going to do. But then, after that, Rafi, the exposure, pagpauli nila sila mismo ang nag-present sa ilang mga programs and projects. Wow. And then, sa kuha, it's a double impact, double blessing on my part because one of the student leaders is my daughter. So nakita na ko ang ilang journey, no? So sa before, ang akong bata is dili na kayo na siya mo share kung sa ilang mga activities sa school. Like ang teacher na mo may nabuot, tinana. But then during the presentation, I was really amazed na ni-come up sila ato na project, which is the feeding program, no, for the kids as well as katong ilang basura na inana. So na-amazed lang ko na at that young age nila, nakahimo sila itong project. And it is not only on that presentation, but I see it every day, and then weekly, ang akong anak manangid, na muhadto sila sa ilang project. And sometimes ako yung magana ako discouraged na, o inanagid ka seryoso ng project ka. And then yung push. Of course,
Kaya kani will be inspiring others to do as well. So, di na kayo kakabalibad, ma'am, kung ang imuhang anak, no? Kanya makarelate na sad ka, Yeah. how the progress, no? Yeah, the more. Sa mga kabataan nga imo nakita after the camp. Alright, now, ma'am, nining bahina, kuryoso lang ko ha. Unsa may, mubalik lang ko ma'am kung giunsa nimo pag sugod sa pag-organize sa SSG, ma'am, unsa may mga challenges nga imong na-encounter? Of course, kuan, kanang dili kayo ganahan ang mga teachers o school heads o mga inana. Because ang atong manggong mga school heads, kasagaraan teachers, gusto nila na ilaha. Sila mismo ang mutrabaho. And then, murag samok-samok. O mga inana, it's a burden on their part, training students. Pero, ang akong gibuhat lang gidana is you really have to convince first our school heads and our teachers. So, giuna sila na to o orient about it. Tapos, giuna na ko sila storya about Rafi. And then, very important lang yun is you have a vision and a shared vision with them. So, ako silang gipasabot na if we are really facing problems every day with our students, no? Facing problems with our communities. And if we want it that this will be solved, then we have to start it at the schools. So akong gipasabot nila, if we want to build good persons in the community, let's have our SSG. Because the leaders themselves will be an inspiration for other youth to do the same. So if na sila makita na maayon ni nga pagkadaan ni mga leaders, and then they are given the importance. Because maumangod na ang kulang sa ato ang mga students and youth karon. At homes, dili sa kadaang importansya. Then we want it at school na sila ang importante. Dili ang mga maestra pang mga students. Kundi sila ang importante. And of course, ang pinakadako na challenge is kinahanglan manggod kung inakay ipasunod na programa sa division, you should be the role model. And you should take the lead. So sa ako kinahanglan na mapagkabatanon ko. So Kinahanglan yun, ma'am, ha? kinahanglan yun siya. And it's an advantage na bata-bata pasad ko. Okay. As compared to other na mga superintendents nulo for the previous years, kasagaran manggod, mahadlok mo approach ang mga bata, ang mga estudyante sa superintendent, kahit mga gulang na edad, and then the position itself. But an advantage on my part because akong doon ka anak, estudyante sila sa Danao. So, ma-friend ra pud sa ilang mga classmates, sila mga schoolmates, and then i-befriend na ko silang tanan para mas easy nila na ilang ipahayag what is it that they really want. And of course, kinahanglan ang 100 support sa division na ilang ma-feel. So, mo nang usa nato na ang mga challenges, di na kayo nato siya bugat kung ato siyang i-divert ang atong attention atong una-una na this is for the future of our country. So, in other words, gi-empower nimo ang mga estudyante, ma'am. Nining mao nga process, they were able to kanang capacity themselves niya. Sila sa mismo kakita sila kakayahan. And matod pa nimo, the motivation is there, no? Nakitang mga adult leaders also nga nag-provide nila sa guidance, makahatag po tanong motivation. Alright, so nindot kayo ang inyong mga gisugdan. Ma'am, nining bahina, unsa may mga support nga gihatag sa school o sa LGU, labi na gidiha sa ilahang mga kalihukan? So, ang atuang mga SSG, na sila mga programs and projects, and then they can always have the funding from the schools, no, under the school MOOE. Although they can also have other fundings outside the schools. But they are always guided by mga school principals o ang ilang mga teacher advisors. And then aside from that, whatever na mga activity nila, itong gi-encourage na it's not only the SSG themselves ang activities, gipadagan na to na mga activities sa schools wherein there are more participation sa mga estudyante. So, walay activities sa school nga dili taga-permit sa division. And in fact, ato siyang gina-encourage na every month na jud siya activity. And then every week na po yung mga activity like in scouting. Another thing also is
sila gipadala sa other na mga program sa school, like for example, imposing discipline in the campus. So, ang atuang mga student leaders sa atong SSG, sila na magbantay sa gate. Sila ang mag-facilitate sa during the flag ceremony na walay malate na mga estudyante. So, na sila participation diya. And then, another thing also is in the cleanliness of the school, na sila po dahil nag-facilitate sa whatever na mga activities. So, nakita sa tuwang mga teachers, sa atong mga students, really they sila burden after all. They are partners. And in fact, naganan sila ang atong mga teachers sa uban ng mga buluaton because of the SSG. And then, another thing is, mura gusto po ang atong mga students nga mag-SSG po sila. No? Mura na naka-intay siya sa ato ang mga mga estudyante. And another thing na siguro akong i-challenge sa ato ang mga SSG leaders is ang ato ang mga students na naay mga dagko na problema. So this time, we are having our LARDOS, no? Students, SARDOS, students at risk of dropping out. So, usa na sa itong gitanaw karon na matutukan nila sa atuang mga SSG kung unsaon na ang atuang mga estudyante na murag padulong na gid sila sa pagundang, permi sila mag-absent because of family problems na ilang matabangan, ma-address nila. Kay mas istorya man good ang estudyante kung ilang isig ka estudyante ang ilang istorya. Siguro para na ma-address po sa eskwelahan kung asa po dapita pagkatabang ang school. Ma'am, curious lang ko ha, kini atong mga kabataan ta unsa man sa ilahang unsa may mga pamaagi diin ang ilahang mga nakatunan ma-transfer po ngadto sa atong mga ubang mga estudyante po. Naaba sa imo gatanaw basad mo anak nga mga programa nga diin sila adunay kay gayunan nga maka transfer no or maka-share sa ilahang knowledge and experience. Yeah, inside the school kay naman na sila time na pwede nila ma-meet ang mga students. And karon just like intramurals, kanailang acquaintance party, it's not really the school who is leading the activity. It's them. No? So nakita nato na sila mismo ang nag-initiate sa activity. Naalang ato ang mga teachers for an advisor kung tanawon kung asa dapita. And then, it's not only inside the school. No, we are tying up with the local government unit at the same time our barangays na gamiton po ang ato ang mga SSG in the communities. So, like in the DRRM, no, in the disaster risk management, ang ato ang mga students nag-create po tawag ato ang kagalingon na student brigade, which is the partner of the barangay as well as the city. Sila yung mga school responders? Yeah, they are the responders. Alright. And in fact, nalipay ang barangay anak kay sa ilang mga pagtanaw sa city, mas nindot na mo invest sa youth kaysa adtos mga adults. Kaya youth manggod is sige pa kayo silang interest na po. Aktibo pa kayo. Aktibo pa kayo. Alright. So, karon nagguna-una ang city na their funding sa ilang mga programa ato nila ihatag sa youth na mga formation activities. And then in the barangays, it's not only in the DRR, in fact in the Purok system unya na atuan niya establish din now, part of it ang atuang mga youth, atong SSG nga leaders, sila pod ang mag-lead in the barangays. Ma'am, one last question ha before ta mo break. Unsa may mga kalihukan nga align no sa DepEd's goals unya unsa man say vision for SSG nga gihimo karon or in line with the SSG sa kanang direction pa. So basically it's the empowerment of students, no? Kay mo na ang kulang nila. If we're not be empowering them, for sure when they go out, it will still be passive. No, it is not active. We want them to be active participants in whatever na mga community na mga activities. So, nakita nato na sa this is a practice venue ang school. So, we want them how to know, they are going to know how to plan, implement the project, and then monitor and evaluate. Basically, the process na if they are going to go out of the schools, mao man good gyapon ang ilang mga tanawan. There are always problems, challenges. How are they going to address this?
natagaan na sila capacity how to do it. So, Mhm. mara siya naka-align nga ang school, siya ang mag-train sa mga bata, mag-provide sa mga opportunities inside the school, and then sawon siya sa community, which is the same gyapon ang vision na to create future leaders, and then with the participation of the LGU. Nindot lang din siya sa Danao because it is not only a work of the DepEd. Yep. No, there is collaboration manggod sa Danao. And our local government is really very supportive. Okay. Pareha ang vision sa DepEd o sa local government. So ang important, number one na priority in the programs and projects of DepEd is youth empowerment. Basically in education. So maupod na ang sa DepEd. So dili ta maglisod if there are activities nga atong ipagpasupot. And of course in the barangays. So mo yung nakanindot aning programa ma'am kay gi-integrate na ano sa academic ang kanang gitawag na to mga social development nga mga activities, no, nga diin sa bata pa sila kay kita siguro sa atong panahon murag academic ra gyud, but karon gi-expose sila to social development nga mga activities, no, nga makahibaw silang mo plan, no, tanang management o project management process sa anay nga paagi ila nang makatunan. Alright, so mahigala mo break una ta, mo balik ta nila mahigala humanlan ni pipila ka mga pahinumdum o impormasyon. Mga beshi, mamsi ug ate, una sayo pa kamo, kabang kaagad sa ato ang panlawas, nga importante nga mahibaluan sa mas pagsuhit sa dugha. Ang pagsuhit sa dugha, importante gud gayo, kini makatabang sa ato ang tanan. Kung ikaw beshi nag-edad ug 20, sugdi na o sugdi na ang pagsuhit sa imong dughan. Mga mamsi, kung kamo parenta na, i-try ninyo ang mammography. Kini aron makita ug ma-check ang kahintang sa inyong dugha. Ang pagsuhi sa dugha, importante gud gayo, kini makatabang sa ato ang tanan. Kung ikaw beshi nag-edad ug 20, ug kung ikaw mami nag-edad ug 40, sugdi na o sugdi na ang pagpa-check sa inyong dugha. Mga beshi, mamsi ug ate, una sayo pa kamo, na ang breast cancer ato gyud mabantayan. Hamugaway og hapsay ang mga panagtigom sa Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Ipahigayon ang inyuhang mga meetings, trainings ug seminars sa among fully air-conditioned function room nga adunay kapasidad nga 70 ka tawo. Ug usa ka plenary hall nga makaigo hangtod sa 120 ka. Experience school facilities and great service with a smile at the Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Conduct your meetings, trainings and seminars at our fully air-conditioned function room with a capacity of up to 70 people and a plenary hall that can accommodate up to 120 persons. Book now. Contact Annabelle at 411-1700 or 343-1700, local 24548. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Mga to ang mga bisita din sa atong studio niya ang atong pagkaiskutan mahigala ang SSG Road and School and Community. So pinagi ni ato ang programa masayran ta og atong madunggan mahigala ang mga lain-laing mga kasinatian sa ato ang mga students, sa ato mga teachers ug minsan sa ato ang mga facilitators. Labi na gyud no nining ato ang pagpahigayon sa ato ang mga programa or training program ngadto sa ato ang mga SSG officers. Nining bahin na mahigala, kuyog na ko karon
ang atong usa sa ato ang mga program facilitators no sa Cool Adventure Camp nga nahimutang mahigala sa Balamban no ang ato ang center diha. So puyog nako karon si Kevin Navarez. Kevin, maayong hapon pag-usab. May hapon Sir Tats, no? And especially sa ato ang mga bisita sa kuan no sa DepEd Danao City Division, labi na gyud kang Dr. Pasaol. Salamat kayo sa paggahin og oras no sa pag-anhi diri. And mas nailaday ko sa pangan nga free sa kuano sa Cool Camp. And before lang ko musugod no Sir Tats, I would also like to share my experience pod no. Ako ang kasinatian pod sa federation because way back high school I was also a federation president sa kuan pod sa Region 7 ba. And kana no the challenge that they are into right now, ang ilahang mga gibutang tag mga problema pod or kundili ba mga naagian nga sitwasyon karon dili gyud layo sa unsay naagian namo sa una. And kana lang no siguro ug naman koy masulti ang ato ang journey sa ato ang pagka president or pagka leader is just the start pa lang gini siya of a longer journey that you are going to have. So kana lang no, libaong man siguro or usay walay dalan, pero ang ato ang challenge ana is ang pagbuhat og agianan para sa uban. So mura na siya kuan Kevin, initiation nila no. Kung sa kuan pa ni, kung kini ato sa mga fraternity pa ni, this is initiation stage no? Alang nila. Yes, Kevin. So kana lang no kay sa ako apod sa federation, I am happy nga they are already experiencing this no at an early age. Kay sa una medyo kana di pa man kay ko tiguang no, pero sa una sayid minimal ra ang ato ang opportunities, but now opportunities para sa mga kabatanunan nagbaha ba niya. Malipay ta magtan-aw nila they are already practicing what is the real scenario when they go out of school. So murag mo na siya nga mapasalamaton po ko sa division no, especially sa Danao City. And ilabi na gayud sa uban nato nga partners pod like Carcar City Division, Bugo City Division, Cebu Province no nga nagsuporta gyud ani ato ang programa no ni partner with Cool Adventure Camp para sa ilaha pong tuyog tumong para sa kabatanunan. Because sa ako nakita no, Cool Camp and DepEd share at some point the same vision. Pare-pareha gyud tag paglantaw para sa mga bata. It is to empower them and ang sa Cool Camp lang is through the powerful learning experience or atong gitawag nga adventure education. So ni partner me with the schools no with the traditional learning that we are doing right now o kining ato ang gitawag nga adventure education. So we tie up with the schools kay kani manggong Cool Adventure Camp dedicated gini siya, gihimo gini siya para sa public high school students. And kana no, now that I am here in Cool Adventure Camp na ako diri karon nagtrabaho, and in fact alumni camper po ko sa una pag college na agian po ni nako nga nagian po ni nako nga programa para sa mga kabatanunan. What we are trying to help how we are trying to help the division right now is to help them in making the students equipped on project planning management, no, project management tools. So diha pod sa Cool Camp, dili lang kay we give them programs that we already have, but kana nangita sa mi og paagi kung unsaon namo pag kanang tahi og programa nga haom gyud para sa kinahanglan sa mga kabatanunan, na especially gyud kani sa Danao City Division nga kana nga we need to see a project that would also help Danao no, nga mutabang ang Danao musidlak pag-ayo. So kana giunsa na gilingkuran, giistoryaan yun na siya together with the DepEd, together with the students and the teachers. So diha ang kanang value of collaboration no, integration of learnings from one another. Diha na mo na come up na siya nga programa para sa mga kabatanunan sa Danao. And
kana lang we would just like to highlight no KAC nga kanang we provide opportunities for the youth together with DepEd no ang among journey karon ang among biyahe pa do ani nga vision is nagsakay may kuyog ang DepEd, kuyog ang LGU, no, kuyog ang mga kabatanunan ug ang mga teachers nila karon kay kana amo ag yung panlantaw pod nga someday when they go out sa paggawas nila sa ilang eskwelahan sama sa giingon ni Dr. Pasaol no nga sawon sila sa komunidad. Unya sa pagsaw sa komunidad diha nila makita nga kining mga bataa no andam serbisyo, andam pod mo mutabang o muabag sa komunidad kung asa sila nahimutang. Kay it is their one way of giving back to the community. So kumbaga giandam nato sila niya inig abot nila sa panahon nga sila na sad ready na sila to integrate with the community, no? Kay usahay manggod kining mga graduate murag kuan pa kay ba high pa kayo nya makalitan no nya atong community. So at least sa eskwelahan pa lang daan sila gi-expose na sila. Kaya by the time na sila pud mo gawas na they are ready na sa sila mo culture shock. Alright. So no murabag ni comment kita no sa inyong program. Of course with DepEd and the now LGU. Nga nihatag gid ani kahigayunan ngadto sa atong kabatanunan kay kami pod sa Integrated Development Unit ang amo pong cater ang mga adult po no. So mag-abot dayta ani ha Kevin ha. Kita sir. Mag-abot dayta ani. Anyway mahigala nini punto ha ngayo ta og dugang no nga mga Kevin napa ba kay dugang? Kato lang yun, Sir Tats niya, una, mapasalamaton jud ko sa, sa pag-usab, no, nga, kana, we are already in the process of, kanang sharing vision together with the communities, no, kay kita sa Rafi, sa Full Adventure Camp, mo ginamo ang, mo ginay usa sa makapalipay na mo ba, nga, makakita mi sa mga alumni campers, nga, on the go nga nanay mga action nga gibuhat para sa ilahang komunidad kay kanano we build the 3 C's manggod character, competence and citizenship. So dito sa Full Camp gitagaan mo sila og avenue to practice those no murag real life no we use metaphors so kumbaga kining imong gibuhat karon sa pag-uli nimo sa inyo unsay imuhang nakita nga sitwasyon nga susama ning ato ang ginabuhat karon. So from there dito nila makita nga ay mao din ni no mao din ni akong kinahanglan buhaton sa ako ang pagbalik. So mo na nga karon no nga nagbuhat mi og kanang monitoring in partnership with DepEd no they go to places kami pod mo adto po ni so mag communicate lang mi nga asa na nga school pwede na mong adtuon kay para ma-check naman. We're happy to see nga they are already murag ilan ang gibuhat ang ilahang plano, nag-mobilize na sila karon, they tap resources no, and especially I'd like to highlight pod kani mga feeding programs nga ilang gibuhat. And kaya ba Sir Tats, dili lang siya one day event, it's a month-long process or kana nga makita nimo nga every week duna sila feeding program nga buhaton on that adapted barangay. So murag kita jud ka nga it is going there no. We are getting closer to the vision that we wanted to see, a collaboration between the community and the school and together with the LGU. Alright. So papaka na to hey! O yan ining bahina no mga ta sa hinapos nga mensahe sa atong mga bisita no. Unahon nako ang atong mga estudyante. Yes, ang inyong mensahe, please. First, daghang salamat Sir Tats. Daghang salamat sa Rafi KC for having us here. And it's a privilege jud nga ma-interview today. Then, pasalamat ko sa tanan nga ni suporta. Salamat sa tanan sa school head sa Estepa, sa Lima Pasaol, salamat sa. Also, salamat sa tibok din. Alright. So, daghang salamat Neil at ang isunod si Rinjet. Una sa tanan, nagpasalamat ko ni Pasaol nga gihatagan niya opportunity to become and well-equipped SSG leader and also sa mga estudyante sa STAC. Thank you so for supporting me
and also sa Rafi Casey for giving me the more tool in using on how to become an SSG leader, and also for in general lang, if it is for the betterment, not just only for the city but also for the country, well, why not? So thank you. Alright, yay! O karon arita sa atong mga youth formators. Yes. Yes, hello. Miss. So, dako kayo mong pasalamat no sa Rafi KAC, daghan kayong salamat kay among mga bata ni grow na jud sila karon. They're already very responsible leaders and in the future very responsible citizens. And dako pud kay namong pasalamat sa amo ang STS sa Department of Education, Dr. Rosalie Ampasao sa pagtabang namo as youth formators para makatabang pud mi sa amo ang mga kabatanunan sa Lanao. O dako sad kay namong pasalamat sa among pinalanggang mayor sa LGU Local Government Unit, si Mayor Ramonito Dorano III. Daghan kaayong salamat, Mayor, o sa tanang mga tao sa LGU. And kay ang Danang Pupadayon o Pagsidlak, amo ka mong gi-invite sa umaabot namo nga Karensa Festival this coming September 17. And Kapit na! Yes! Sidlak Danao! Sidlak Danao! O amo po mong gi-invite tanan ang mga naminaw nga mutan-aw sa amo ang Adapted Night this coming September 8. September 8. Sa Danao City Civic Center. Daghang salamat. Okay. Yes. Salamat kayo sa opportunity, sir, sa Brigada News FM, ug labi na sa among SDS, na very supportive and very hands-on na mo sa among mga youth formators for giving us the ideas on how to handle our job very well. And for the KAC, Rafi KAC, thank you very much for the genuine opportunity that you've given to our SSG leaders, and dako kaayo mong natabang nila ug namo usad. And sa among DepEd family, salamat kayo sa mga opportunity, and sa among mga tigpaminaw karon, salamat kayo sa pag-uban namo karon. Right. So, ining bahina atong pangayuan sa inapos ng mensahe, no? Ang maabot ang ato ang advisor, no? Yes, ma'am, go ahead. So nasa tanan, thank you sa opportunity para aning ma-share po namo kung unsa ang SSG implementation sa DepEd Danao. Thank you sa Rafi KAC sa pag-start ani na journey. And kabalo ko na kini nga journey taas-taas pa gyud siya, but we thank you for this partnership. Rest assured na gamaang kung pila tong pasahero karon, magkadaghan pa siya in the future because you will always be our partners. And of course, I'd like to thank as well Danao City LGU, kang Mayor Nito, mga barangays, as well as all the school heads of the different schools. And labi na gyud sa tanan, I am very proud to say that I am the superintendent of these beautiful students na And also advisor sa mga beautiful sa mga beautiful na youth formators na mura po mga students. Thank you so much. So, daghang kay salamat Doc Pasaol sa atong mga students, sa atong mga youth formators. Unya, sa dili pa na ko ihatag pagbalik ni Kevin, ako sa ibabaw nga doon natay pangutanan, no? Sa ato ang Rafi and KAC Facebook and Instagram. Okay na yung question, how does being part of SSG help you improve as a leader or student and create positive impact in the society? So, kana amo mong dapit no sa pagtubag, paghatag o pa-post sa inyong mga tubag na higala sa ato ang Facebook account o Instagram. Alright? So, yes, Kevin, ayaw kalimot no sa pahibalo kung unsaon na to pagkontak ang KAC in case na ay mo inquire kabahin sa itong mga programa. Go ahead. Hey, so for for Cool Adventure Camp, for the schools nga nanginahanglan sad o kanang partners in their journey, you can visit us sa atong Facebook account sa www.facebook.com/cooladventurecamp, sa atong Instagram at adventure.education.ph, yan nasa YouTube sa Cool Adventure Camp. And then we also have our website, www.kac.rafi.org.ph, or email us at info.kac@rafi.org.ph. And para mas dali, tawagan lang ninyo sa 260-9000, local 1001. So,
kana lang. And don't forget no sa ato ang umaabot nga alumni convention, no? Excited na mi. And excited na pud mo kay kami no ang ato ang convention mahitabo ni sa ato sa Danao City ug sa Karkar no sa nagkalahi-lahi nga dates. So save the dates mga alumni campers. So for Karkar it would be on September 30, 2017. So sa ilahang bag-o nga nahuman lang yun nga center nila para sa sa mga events. And sa Danao pod it would be on October 14. So puro na siya mga Sabado. So pwede ra no katong mga alumni nga wala na nagtrabaho pa. So that would be your rest day. So giawhag mo na mo nga mo appeal sad no, that would be on the Saturday pod. So kuan lang 300 lang ang ato ang 300 lang ang ato ang registration fee. So kana that includes a lot na no. So learning experience plus opportunities to mingle with other alumni campers. So unsa pa atong gihuwat, register na ta sa ato ang online registration form. Yehey. Alright, so mao katong higala si Kevin no ato ang usa sa ato mga program facilitators sa Cool Adventure Camp. Unya sa dilipatan mo tapos mahila magpasalamat una ta no sa ato ang nagduma sa ato ang programa. Of course, ang ako ang program manager si Miss Ashley ug kuyog sad nato ang ato ang si Miss Jean Fabillar no ang ato apong nagtabang no sa ato ang programa. Of course, magpasalamat ninyong tanan nga ni Anhidin lako tagsa pagbalik. Thank you kayo. Hey. Sidlak na now, no? Sidlak na now. So, mahigala hantod na lang sa sunod panahon ug kita manag-uban sa ngalan lang sa mga kauban sa buhat kini inyong higala si Pagtukita Samson moingon maayong hapon mga Bisaya. Usa ka ba ka nanay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi. Ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Mga beshi, mamsi ug ate, una sayo pa kamo. Kabang kaagad sa ato ang panlawas, nga importante nga mahibaluan sa mas pagsuhit sa dugha. Ang pagsuhit sa dugha, importante gud kayo. Kini makatabang sa ato ang tanan. Kung ikaw beshi nag-edad ug 20, sugdi na ang pagsuhi sa imong dughan. Mga mamsi, kung kamo 40 na, i-try ninyo ang mammography. Kini aron makita ug ma-check ang kahintang sa inyong dugha. Ang pagsuhi sa dugha, importante gud kayo. Kini makatabang sa ato ang tanan. Kung ikaw beshi nag-edad og 20, ug kung ikaw mami nag-edad og 40, sugdi na ang pagpa-check sa inyong dugha. Mga beshi, mamsi ug ate, una sayo pa kamo, nga ang breast cancer ato gyud mabantayan. Hamugaway ug hapsay ang inyuhang mga panagtigom sa Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Ipahigayon ang inyuhang mga meetings, trainings ug seminars sa among fully air-conditioned function room nga adunay kapasidad nga 70 ka tawo ug sa ka plenary hall nga makaigo og hangtod 120 ka tawo. Aduna sa video wall ang plenary hall alang sa inyong audio-visual presentations. Libre ang wifi ug sound system alang sa inyong mga panagtigom. Nahimutang sa 35 Lopezina Street, Dakbayan sa Subo, ang Eduardo Aboitiz Development Studies Center, where a meeting of minds takes place. Experience school facilities and great service
service with a smile at the Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Conduct your meetings, trainings, and seminars at our fully air-conditioned function room with a capacity of up to 70 people and a plenary hall that can accommodate up to 120 persons. Book now! Contact Annabelle at 411-1700 or 343-1700, local 24548. Og dinhi natapos ang tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat sa pagpaminaw. Pagtuki!